Saglit guys, may papakita ko sa inyo. Sa pagsosolar kasi guys, hindi naman tayo basta harvest lang ng harvest. So minsan tumitingin din tayo sa load side kung paano tayo makakatipid. Kasi hindi naman laging tirik yung araw. So ayan, tignan nyo no. Ngayon may araw. So mamayang hapon uulan yan kasi tag-ulan na raw sabi ng Pag-asa. So pag tag-ulan guys, expect hindi nyo na mapu-full yung inyong solar battery. So another way na para magkasya yung charge niya is magtipid tayo sa load side. So may papakita ko sa inyo ngayon na isang way na pagtitipid ko no. So papakita ko sa inyo yung dalawang klase ng electric fan ko. Ito yung 220 volts fan. Ito yung normal na fan na ginagamit natin sa ating bahay. And meron tayong 12 volts fan dito no. So ito yung hindi normal pero available na siya sa market no. So, nagiging popular siya ngayon, yung 12 volts fan. Kasi mas matipid daw siya sa kuryente. So, let's see, no? So, guys, ito yung AC watt meter natin. So, ngayon, naka 0 watt siya. So, i-check muna natin yung consumption, syempre, ng 220 volts fan. Let's see kung nakakailan siya. So, i-press natin yung 1. Number 1 is around, power consumption niya is around 42 watts, no? Around 42 watts. So, number 1 yan ng 220 volts fan. And, try na natin para makita natin yung maximum power consumption niya. So, maximum power consumption ng 220 volts fan natin is around 47.2 watts, no? Okay. Yan siya, number 3. Ngayon, i-compare natin siya sa power consumption nung ating 12 volts fan. So, patayin muna natin yung ating 220 watts fan. No? So, babalik na naman sa 0 yung power consumption natin dito kasi wala tayong load. Then, yung ating 12 volts fan pala guys is hindi siya nakadirect sa battery kasi for the sake of this video, gumamit ako ng power adapter na para may saksak natin siya sa ating 220 outlet. So, ito yung power adapter niya, no? Guys. So, i-on ko na siya ngayon. So, ngayon, 0 watts, no? Pag on nyo yun, guys, hindi pa naka-on yung fan. Pero may load na yan, guys, kasi yung adapter, nagko-consume siya ng kuryente rin, no? So, about 1 or 2 watts, no? Around 2.5 watts yung pinakamataas niya. 2 watts. So, i-on na natin siya. On na natin yung ating 12 volts fan. So, ayan guys. 1 is malakas na yan guys. Halos pumapantay na rin siya sa speed nito. No? So, ang power consumption niyang 12 volts fan is around 21.3 watts. No? So, subukan naman nating i-maximize na. No? So, yung number 3 na. Sagad na natin. Yan. No? Kita nyo. No? Lakas ng motor niyan. So, ang consumption niya guys is around 28 watts, no? Umalo ng 28 watts yung consumption niya. So, halos kalahati lang siya nung consumption nung no? Lagpas lang ng kalahati ng consumption ng ating 220 volts fan. So, sa aking solar setup guys, hindi na ako gumagamit nito kasi medyo, siya masyadong makonsumo. So, parang katumbas nitong isang ganito, is dalawa ng ganito guys no? Mapapakinabangan na ng dalawang tao So ngayon, ang ginawa ko, hindi lang ito yung 12 volts fan ko sa ating load. So tatlo yan guys, ito, ayan. So tatlo yung 12 volts fan ko. Hindi na ako gumagamit ng 220 volts para sa ating solar off grid.